Sa detalye ng ating mga balita, dalawang low pressure area o sama ng panahon, isa ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ang inaasahang makakaapekto sa lagay ng panahon sa bansa sa mga susunod na araw. Ang LPA na nasa loob ng PAR ay huling namataan sa baybayin ng San Fernando City sa La Union. Magdadala ito ng makapal na kaulapan sa Northern Luzon. Huling namataan ng LPA sa layong 2,730 kilometro, 2,730 kilometers. Silangan ng Northern Luzon, kumikilos pa kanluran at maaaring lumabas din ang PAR ngayong araw o bukas araw na ng Sabado. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Ingat kayo. Ito'y magdadala ng mga katamtaman hanggang sa may kalakasang pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales at mga kalapit na lalawigan. Actually, simula kahapon ng hapon, medyo nagpapaulan na ito hanggang ngayong araw. Samantala, isa pang sama ng panahon ang nasa labas naman ng PAR at ito'y lumakas na, naging tropical storm na. Hindi inaasahan ang pag-asa na makakaapekto ang bagyo sa panig ng bansa. Ngunit inaasahang papasok ito ng PAR line sa mga susunod na araw. Kung sakali, tatawagin ito sa pangalang Fabian kapag nasa loob na ng teritoryo ng ating bansa. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula po kay Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning. Yes po, good morning po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Huling namataan yung low pressure area na ating minomonitor kaninang madaling araw sa layong 125 kilometers west-southwest ng Sinait sa may Ilocos Sur. Sa ngayon wala na epekto itong low pressure area sa anumang bahagi ng ating bansa pero mataas ngayon tsansang maging bagyo ito within the next 24 hours. Pero patuloy naman yung paggalaw nito papalayo sa ating kalupaan. At patuloy rin natin minomonitor itong bagyo sa labas ng ating PAR, isa itong tropical storm na may international name na Podul. So yung latest location naman nito ay nasa layong 2,585 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. So may tagla ito ng lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Yung movement naman nito ay west-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Sa akin wala pa naman na itong direktang epekto sa ating bansa pero posible nga itong pumasok ng ating PAR by Sunday or sa Monday. Pero dahil sa southwest monsoon hanging habagat, ngayong araw asahan pa rin natin ang mataas sa tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan sa bahagi ng Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at sa lalawigan ng Quezon. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon ngayong araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang yellow warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Angel? Yung binabanggit mong pag-ulan sa Quezon, nakikinig pa naman si Governor Helen Tan, ano ha? Ano yan, tatama mag-uumpisa ngayong umaga? Kasi sa bandang norte, kagabi pa umuulan eh. Opo, so yung mga pag-ulan sa Northern Luzon na mababawasan na ngayong araw, Ay, salamat. since papalayo na po yung low pressure area. Pero ito pong nagpapaulan dito sa area ng Southern Luzon. So more in particular, ito nga pong lalawigan ng Quezon, dulot po ng habagat. So ngayong madaling araw pa lamang po, may mga kaulapan na tayo over this area. So asahan natin throughout the day yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Makulimlim na ngayon pa lang. Yes po. Nako, malaki bang volume ng tubig? Possible po yung moderate to at times heavy rains, no? So, dahil po yan sa southwest monsoon, Sir Angel. Ayan. Pero linggo, nag-iipon ng lakas si Pudol? Si Pudol? Si Pudol, no? So, patuloy yung paglakas or pag-intensify nito. So, possible yung peak category na posible nitong makamit ay typhoon category. At ayun nga po, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Sunday or Monday. So most likely yung area affected nito ay itong bahagi ng extreme northern Luzon, Sir Angel. Pero lalabas din naman agad? Sa base sa ating analysis, posible itong to some extent, posible magtagal pa ito sa northern boundary po ng ating PAR. Pagpatok po ito sa area ng northern boundary ng ating PAR. Bakit? Anong pumipigil sa kanya para lumabas?
Sa ngayon po, no, yung in general kasi yung mga bagyo, yung tinatawag nating steering, nag-i-steer o yung nagda-drive sa mga bagyo ay yung mga high pressure areas po natin. So sa ngayon kasi, sa taas itong bagyo may high pressure area. So kumbaga ito yung pumipigil sa kanya sa pahilagang paggalaw nito. So instead na pa-northward yung paggalaw niya, ay pa-generally westward. So ayun nga po, yun yung dahilan kung bakit papasok ito ng ating PAR patungo dito sa northern boundary ng ating PAR. Tapos mag-i-stationary. Not necessarily stationary sa Angel, no? Pero Babagal lang. generally westward po. Opo, yun po yung magiging general movement niya sa mga susunod na araw. Westward pero mabagal. Average speed naman po, Sir Angel, hindi naman po siya, kumbaga average na speed para sa isang bagyo, hindi naman po ito may kabagalan. Okay. Kasi mas maganda, mas mabilis, di ba? Para... Yun po yung usual na, yun yung best, kumbaga best scenario para sa isang bagyo. Oo, kasi kawawa rin ang mga tagapag-asa dan, di ba? Pagka may bagyo, alang tulugan. Opo, lalo nga po pag sinasabi, pag mabagal yung galaw. Oo, walang uwian. Sige, vitamin C, Dan, ha? Opo, thank you po, Angel. At saka, kung may ultabayo, mag-ultabayo din tayo. Ano, ha? Ayan. Dan, thank you, ha? Maraming salamat. And good morning. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa at nako, si Pudol po ay lumalakas pa, no, ha? Doon sa mga kababayan natin na nakararanas na ng mga pag-ulan ngayon at medyo makulimlim na panahon, ingat po tayo, ha?